Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga nagawang kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob ng iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alimang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatansyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salapi, may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat na makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi maipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po, mga kapatid kay Kristo. Parang kakaunti sumimba. Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid kay Kristo. Hindi ko lang po matandaan kung this year o last year, nang biglang nag-shutdown ang messenger. Na-experience niyo po yun? Nang hindi na tayo makapag-message. Nag-open ako ng Facebook, ang daming reklamo. Ang daming galit na galit sa messenger. Hindi na sila makapag-message. Hindi na makapag-video call. Pero kung iisipin nating mabuti, parang masyado na tayong kinakain ng sistema ng social media. Isang araw lang na nawala, parang gumuho na ang buong buhay natin. Ganon kalaki ang epekto ng social media sa buhay nating mga tao. Pagising sa umaga, tanghali, pag walang ginagawa, scroll, scroll, scroll. At ito ang tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo. Kung kakayanin ba nating talikdan ang lahat ng mga bagay ng meron sa mundo, alang-alang kay Jesus. Dahil inihahanda tayo ng Panginoong Hesus para sa ating misyon. At bilang unang punto ng aking homilya, ang paghahanda ng sarili sa pagsunod kay Jesus. Sa ating Ebanghelyo, gumamit ang Panginoong Hesus ng 2 talinhaga. Ang una, yung taong nagbabalak magtayo ng tower sa kanyang bukid. Pero bago siya nagpatayo, umupo muna siya, naghanda at tinansya kung sasapat ba ang kanyang kayamanan sa pagpapatayo nito. Ikalawa, yung isang hari na makikipagdigma sa isa pang hari. Anong ginawa ng hari? Umupo muna siya at pinaghandaan. Tiningnan kung sapat ang 10,000 niyang kawal.
para harapin ang 20,000 kawal ng kalaban, may paghahanda, may pagtatansya kung sapat na ba ang meron ang dalawa. Ganito rin po itinuturo sa atin. Hindi para makipagdigma, Hindi ho para magpatayo ng tower, kundi tingnan kung sapat na ba ang ating paghahanda ng sarili sa pagsunod kay Jesus. Dahil ganito rin ang itinuro ng Panginoong Jesus sa kanyang mga kawal bago siya umakyat sa langit. Tinuruan niya ang kanyang mga kawal, inihanda niya ang kanyang mga kawal sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga may sakit, magpalayas ng mga masasamang espiritu, ipalaganap ang mabuting balita, at higit sa lahat, ibigay ang kanilang sariling buhay alang-alang sa pagsunod kay Jesus. Baka tanungin niyo po ako, Father, paano po namin malalaman kung sapat na ba ang paghahanda namin ng aming sarili sa pagsunod kay Jesus? Yun ay sa tulong po ng paghahanda sa pamamagitan ng pagmamahal na itinuturo ni San Pablo sa unang pagbasa. Sabi ni San Pablo, mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Huwag kang makiapid, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magnanasa sa iba, at marami pang iba. Nasaan ang paghahanda ng ating sarili? Kung simpleng kayamanan lang dinanakaw natin, nasaan ang paghahanda ng ating sarili? Kung ang tingin ko sa kapwa ko ay may pagnanasa, nasaan ang paghahanda ng may pagmamahal kung hindi naman ako tapat sa asawa ko at nakikiapid sa iba? Nasaan ang paghahanda ng sarili at pagmamahal alang-alang sa pagsunod kay Jesus? Mga kapatid, ilan lamang ito sa mga bagay na makasasapat sa ating paghahanda alang-alang sa ating misyon. Ang paghahanda ng sarili ay hindi lamang pagsimba tuwing linggo. Ito ay araw-araw na paghahanda. Araw-araw na panawagan ni Jesus ng pagsunod sa Kanya. Kung baka itanong niyo pa ulit sa akin, Father, paano ko po malalaman ang aking misyon sa buhay? Kung ang kumari ninyo at kumpari ninyo ay nag-away at kayo ang nakapagpaayos sa kanilang dalawa, baka ang misyon ninyo ay magdala ng kapayapaan sa buhay ng iba. Kung meron kayong mga naakay na mga kabataang naliligaw ng landas at naakay sila pabalik sa simbahan para maglingkod, baka ang misyon ninyo ay magsilbing liwanag sa buhay ng ibang tao. At kung kayo naman na nagsisilbi na mag-akay sa mga kabataang lalaki o babae para magpari o magmadre, baka ang misyon ninyo ay palaguin ang bukasyon sa ganitong bukasyon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang misyon sa buhay. Baka minsan hindi lang natin nare-realize, baka ito nga ang aking misyon. Ang misyon natin ay ipalaganap ang pagmamahal ng Diyos. Ihanda ang sarili natin, maging ang sarili ng ibang tao. Tandaan natin mga kapatid, ang misyon na ginagawa natin sa pamamagitan ng pagmamahal ay paghahanda bilang maisakatuparan ang ating pagsunod kay Jesus. Ikalawa, maging matatag sa pagsunod kay Jesus. Alam niyo po sa history ng ating simbahan, hindi naging madali ang lahat sa kung anong meron tayo ngayon. Noon, ang mga sinaunang Kristiyano at Katoliko, tinutuligsa,
pinapatay, pinagbabawalang makiisa sa Eukaristiya. Palihim silang nagdiriwang ng Eukaristiya sa catacombs o sa mga kuweba. Minsan tuloy naiisip ko, paano kaya kung nabuhay tayo sa henerasyon na yon? Siguro kalahati na lang ang nasimba ngayon o baka pailan-ilan na lang. Ay kayo ba naman yung pugutan ng ulo, ipakain sa leon, balatan ng buhay? Handa ba tayong mamatay bilang mga Katoliko? Hanggang sa huling hininga natin, mananatili kaya tayong Katoliko? Maging matatag sa pagsunod kay Jesus. Yung ibang tao pinagtatawanan tayo, pero kung tanggap natin kung sino tayo, mga Katoliko, hindi ito makakaapekto sa atin. Maging ang paglalaan ninyo ng oras, ang ilan sa inyo marahil may trabaho, pero mas piniling umabsent o mag-file ng leave, makasimba lang dito sa Padre Pio. Paglalaan ng oras, panahon at pagkakataon para sa Diyos ay isang pagpapakita ng meron tayong matatag na pananampalataya at pagsunod kay Jesus. Sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, kung sino man ang hindi magtatakwil sa kanilang ama, ina, asawa, mga kapatid, at maging sa kanyang sarili, ay hindi karapat-dapat na maging alagad ko. Ang pagtatakwil po na sinasabi ng Panginoong Jesus ay hindi para kamuhian ng iba o humiwalay sa iba, kundi para malaman kung sino at ano ang dapat kong unahin. Unahin natin lagi si Kristo. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras, panahon at pagkakataon para sa Diyos. Ang pagsunod sa Panginoong Hesus ay nangangailangan ng katatagan ng kalooban. Alang-alang kay Jesus at sa ating pananampalataya, maging buhay man ang maging kapalit nito. Kaya kung tatanungin ko po kayo ngayon, handa po ba kayong mamatay bilang isang Katoliko hanggang sa huli ng inyong hininga? Parang wala na. Parang nag-ayawan ng lahat. Wala nang tumaas ng kamay. Sino sa inyo ang handang maglaan ng buhay para sa simbahang Katoliko? Ay nagbago na talaga ang isip ng iba. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, ihanda natin ang ating sarili sa araw-araw na pagsunod kay Jesus. Sa napagkalooban nawa tayo ng kanyang grasya, ng katatagan sa pananampalataya at pagsunod sa kanyang landas. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Pagpapala mo at tanggap
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung di po kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa ko pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese na Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang ang aming pagsasaloy maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrocina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, nasa bandang unahan po ng ating main church ang pinaglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng ating mga mahal na yumao. Sila po ay kasalukuyang ipinagnonobena at buong buwan ng Nobyembre natin ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Kaapat, sa darating pong Sabado, November 8, sa 9 na umaga, ay dadalaw dito sa atin ang imahe ng Mahal na Birhen ng Fatima de Binakayan mula sa Diocese ng Imus. Ito po ay bahagi ng kanilang pagpapalaganap ng depusyon sa Mahal na Ina. Ang lahat pong makikiisa ay nanayahang magdala ng puting panyo. Susundan po ito ng healing mass sa ganap na 10 na umaga. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Pakilabas po ang mga rosaryo, dasalan at imahen na babasbasan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo
magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.